Gandang umaga po sa ating lahat. Sa mapagpalang umaga ulit po. Okay, napapansin ko ay bagamat kaunti ang bilang sa atin, sa mga oras na ito ay patuloy po tayong naniniwala na hindi sagabal ang ulan, ang traffic o anumang mga problema sa daan upang patuloy ang ating papuring pagdakila sa ating Panginoon tuwing unang araw ng Linggo. Natutuwa po ako, maraming kababayan ngayon, kaunti ang kalalakihan, pero hindi po ibig sabihin na ang aking mensahe ay para lamang sa kababaihan. Sa totoo lang po ay tatlong mensahe yung aking hinanda. Tatlong iba't ibang topic po ang aking piniprepare ng mga nakaraang linggo. Ngunit mas matimbang ang ginawa ko pong topic sa ngayon, although na-topic ko na po ito sa ilang mga kongregasyon, ay muli nais ko pong ibahagi itong topic ko dahil ako po ay na-inspired doon po sa, at napapanahon din po siguro ito, kasi po nung namatay si Sister Percy, ay na-inspired po ako doon sa mga ibinahagi sa eulogy ng ating mga kapatid. Lalo-lalo na po yung paglilingkod na isinagawa at binahagi sa atin ni kapatid na Sister Percy ay naging isang magandang mensahe o inspirasyon po para sa akin upang bigyang pagpapahalaga ang mga gawain ng kababaihan sa ating panambahan. Kaya po nais kong i-recognize at i-value kahit sa ganitong simpleng kaparaanan ang pagbibigay halaga at pagkilala sa mga binabahaging paglilingkod ng ating mga kapatid na babae sa panambahan. Okay. Sa ngayon po ay marami akong mga nakikitang mga babae na naglilingkod sa iba't ibang mga kongregasyon. Bagamat masasabi ko na hindi ho lahat ng kanilang uri ng paglilingkod ay naaayon sa ating banal na kasulatan. Mayroon po tayong tinatawag na mga pagtugon o yung tinatawag nating chapter verses na nagbibigay lamang ng limitasyon kung hanggang saan lang maaaring mangibabaw o manguna ang kababaihan pagdating po sa paglilingkod sa atin sa iglesia. Sa ngayon po ay bigyan ko lang kahilingan na let us all focus our attention on the female Christian, on what they can do to our local churches. Sa bagong tipan po, sa ating banal na kasulatan, kung saan ay maraming mga helpful woman na siyang nakatulong ng malaki sa pagpapalakas ng kanilang mga bahay panambahan. Sa Romans 16:3-5 po ay pinakita kung paanong si Priscilla at si Aquila na kasama ni Paul bilang kanyang mga kamang gagawa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Gayon din po si Phoebe, na kung saan si Phoebe ay isang mabuting lingkod sa Cenchreae Church. Yan po ay mababasa natin sa Romans 16:1. At ilang halimbawa pa po sa banal na kasulatan na kung saan ang mga babaeng tagapaglingkod o servant in the church, si Tirapena at sa Tiraposa at Persia, ay makikita naman sa Romans 16:12. Sila ang mga kababaihan o mga membro ng mga iglesia ng bawat kanilang lokal noong mga panahon na yun ang naging tagapaglingkod
kasama ng mga tagapagturo upang paluguin at ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Dito po sa ating Imus Assembly, marami po akong nakitang kababaihan natin involved in leading and teaching our children. Ang ating pong ingat yaman dito ay babae. Ang ating pong ilang mga tagapagturo sa ating mga kabataan ay mga babae. Gayon din po ang ating pagdakila sa mga magulang, sa ating mga ina na nandito, na patuloy na gumagabay sa kanilang mga anak, na halos ang gumagawa po ay mga babae. Ang mga nagpe-prefer po, maaaring ang ating mga kapatid na babae nagpe-prepare po ng ating mga dulang ng ating Panginoon, pag-aayos po ng ating kabilya ay mga kababaihan. Ang ilan natin pong mga kapatid na tumutulong sa ilan natin mga kapatid sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga benevolence or mga financial, material assistance, ang karamihan po pong nakikita dito ay mga babae. Sa madalit salita po, maraming involved na kababaihan sa iba't ibang services behind the scenes. Yung pong hindi visible na basta-basta niya lamang pong nakikita. Sila po ang ating mga kababaihan na gumagawa ng paglilingkod sa kanilang kaparaanan. Simple lang po. So, sa madalit salita po, tayo po ay naniniwala na ang kababaihan po ay maaaring ma-involve in all facets of our life in our assembly. But with the exception of pastoral oversight. Ano po ba yung tinatawag nating pastoral oversight? Yung pong pastoral oversight, ang kababaihan lang po sa ating assembly dito ay hindi po nakikita nagtuturo o nagpo-pronounce ng God's Word sa harap po ng pulpito. So, tayo po dito, bahagi ng pagtuturo, ang ating pong mga kababaihan ay maaaring gumanap ng kanilang tungkulin, ngunit hindi po sa harap ng pulpito. Na-misquote po ako dati kasi nasabi po, si kapatid na Nico, si kapatid na Nelson, tinuturo ko daw po yung mga babae ay pwedeng tumayo sa harapan ng pulpito. Simula't simula po, akin pong pinaninindigan na ang babae po ay pwedeng maglingkod sa iba't ibang kaparaanan, maliban lamang po ang pagtayo sa pulpito. Bakit kapatid na Nelson? Bakit sa iba pong mga kongregasyon, hinahayaan po yung mga kababaihan na manguna